Kamusta mga kabayan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang guppies at ang kahalagahan ng mga water plants sa inyong aquarium. Ang guppies ay kilala sa kanilang makukulay na katawan at pagiging madaling alagaan. Napakaganda nilang pagmasdan at dahil sa kanilang friendly na nature, perfect sila sa mga beginner na aquarium owners. Pero alam nyo ba na napakahalaga ng mga water plants sa aquarium? Bukod sa nagbibigay ito ng natural na tanawin, nakakatulong din ito sa overall health ng mga isda. Ang mga halaman ay nagbibigay ng kanlungan para sa mga guppies, lalo na kapag stress sila o gusto nilang magtago. Nakakatulong din ito para sa breeding dahil mas komportable sila kapag may natatakbuhan. Yun, so dito guys, dahil nga 1 week na tayong hindi naglalagay ng general aid at itong color blue na ito para sa kanilang mga scales and all, maglalagay ngayon at maghahalo tayo sa 1 galon ng tubig ng mga mixtures ng mga chemicals na makakatulong din naman sa health ng mga fish, especially now na nanganak na nga yung ibang guppy. And syempre, bukod dito sa mga water plants na meron din ako ditong iba't ibang klase din ng mga halaman na nakakatulong din naman sa kwarto ko. So meron tayo ditong snake plants which is nakakatulong dahil kinukuha niya yung mga bad toxins sa loob ng kwarto nyo during the daylight, and then sa night, nagre-release naman siya ng magandang air in return. So yan yung mga halaman na meron ako guys ngayon. So ito na nga guys, yung isa sa mga babies na nakita ko. So marami pa yan around, yung iba kasi nagtatago lang. So check pa natin later on kung nasan sila. Bukod doon, ang mga halaman ay tumutulong magbalanse ng tubig sa aquarium. Inabsorb nila ang carbon dioxide na inilalabas ng mga isda at nagre-release sila ng oxygen, kaya mas healthy ang tubig. So dito guys, ito na nga yung 2 kamote tops na nailagay ko. Sobrang lumago na siya, gumapang na rin siya sa buong aquarium. At hindi lang dyan sa aquarium na yan, gumapang na rin yan doon pataas. Papunta doon naman sa small aquarium na meron ako. Meron nga pala ako dyang fighting fish. And dyan sa aloe vera, gumapang na siya hanggang doon. Pero I don't know, it seems like okay for me. Ang ganda, para lang ako nasa gubat. So yun nga guys. So naglagay din ako dito sa small na fish tank para naman din magkaroon siya ng plants and magkaroon ng magandang oxygen yung isda. Tapos dito sa aquarium ko, para mas talaga ma-filter natin yung water at maging malinis siya, naglagay ako dyan ng mga lava stones na nakuha ko sa bundok nung mga nag-adventure kami last time. So gumawa ko dyan ng isang block na bucket, tapos nalagyan ko ng mga grava o yung mga lava stone nga kung tawagin. Dahil yun talaga yung stone na nakaka-filter. And naglagay ako dyan ng parang mini falls, hindi lang masyadong nakikita at hindi nga abot ng filter ko, wala tayong masyadong budget. Kaya yun lang, nakaka-relax lang siya kasi naririnig mo yung waterfalls habang natutulog ka. Parang yun na rin ang aking white noise. O, diba? Char. Tapos ilalagay ko na nga yung mixture na nilagyan ko ng mga chemicals and all para rin sa healthy benefits ng mga isda. Ayan nga yung isa sa mga isda na nakikita nyo guys, yung baby. So ayan, lagyan natin siya ng mga vitamins nila and all para naman mas maging masigla, lalo na yung mga babies natin. Kaya mga kabayan, kung gusto nyo ng mas masiglang guppy, siguraduhin yung may mga halaman sa inyong aquarium. By the way, pag-usapan naman natin kung paano ba nagbe-breed ang mga guppies at gaano katagal ang kanilang lifespan. Kung isa ka sa mga nag-aalaga ng guppies, I'm sure worth it ang mga kaalaman na meron dito para sa iyo sa video na ito. Una, kilalanin natin ang male at female guppies. Ang mga lalaki ay mas maliliit, mas makulay at may mas mahahabang buntot. Samantalang ang mga babaeng guppies naman ay mas malaki, may mas bilugan na katawan at mas mapusyaw ang kulay. Kapag handa na silang mag-breed, ang male guppy ay lumalangoy at lumalapit sa female. Gamit ang kanyang gonopodium, isang espesyal na bahagi ng kanyang katawan, ipinapasa niya ang sperm sa female guppy. Kaya ang guppies ay tinatawag na live bearers dahil ipinapanganak nila ang kanilang mga anak ng buo at hindi mula sa itlog.
Kapag ang female guppy ay nabuntis, makikita mo na ang tinatawag na gravid spot sa ilalim ng kanyang tiyan, malapit sa buntot. Habang lumalaki ang mga baby guppy sa loob, mas lumalabo ang kulay ng gravid spot. Ang pagbubuntis ng isang female guppy ay tumatagal ng 4 hanggang 6 weeks. Sa panahong ito, kailangan niyang magpahinga at kumain ng masustansyang pagkain para masiguradong healthy ang kanyang mga anak. Kapag oras na para manganak, bigla na lang ipinapanganak ng mga female guppy ang mga fry. Yun nga pala yung tawag sa mga babies na mga guppy, fry. Minsan, umaabot ng 20 hanggang 200 fries ang pinapanganak ng isang cycle. Ang mga fry ay napakaliit, pero sa oras ng kapanganakan, kaya na nilang lumangoy ng mag-isa. Ang mga fry ay mabilis lumaki at sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, kaya na nilang maging fully grown adult guppies. Sa oras na ito, maaari na rin silang mag-breed. O, diba? Sana all. Ang mga guppies ay may lifespan na 2 hanggang 3 taon. Depende sa kanilang kapaligiran at kung paano sila inaalagaan. Kung sila'y nasa maayos na kondisyon at tamang diet, maaari silang mabuhay ng mas mahaba pa. Kaya sa loob ng kanilang maikling buhay, mabilis at madalas silang magparami. Siguraduhin lang na ibigay ang tamang pangangalaga at makakakita ka ng masiglang community ng guppies sa inyong aquarium. Hanggang sa susunod nating adventure, mga ka-J Venture and kabayan, paalam and happy fish keeping! Guys, thank you for watching this video. If you like this video, don't forget to press the like button, comment, and share this video. Don't forget to follow and subscribe. Bye! Bye! Binaril yung ibon. Di na, ready? Ano sabihin? And don't forget to follow and subscribe. Don't forget to follow. And if you enjoy watching this video, please Don't forget to share and write your comments down below. Yes. Saan ka, Be? Dito ka, Be. Ready na? Tangin mo yun lang yung line mo. Kalimutan mo pa. Ready? 1, 2, 3, action. Hey guys! Thank you for watching this video. If you enjoy this, if you like this video, don't forget to press like mo na rin. And share and comment. Like, Sa akin. And don't forget to follow and subscribe. Don't forget to follow and subscribe. Ulit. 1, 2, 3, 4. Hey guys, thank you for watching this video. And if you like this video, if you si ate ito kasi pati. Ganun talaga. Isa pa. Yeah. Gumagawa na kami ng outro. Let's go. Ready? 1, 2, 3, 4. Hey guys! Ako yun! Hi guys! Ready? 1, 2, 3, 4. Hey guys! Thank you for watching this video. And if you like this video, please don't forget to click the like button and write your comments down below. Ano ba yan? Baya, baka naman susunod tayo sa init. Okay, ulit. Teka lang, susulat ko yung aking. Tangina mo, don't forget to subscribe and follow lang sa'yo. Susulat mo pa. Palit tayo, ikaw na lang. Ikaw na lang yung ano. Hi, Thank you for watching this video. Okay. 1, 2. Teka lang. Kasi nulat talaga niya. Siyempre, don't forget to follow and subscribe. Yes, okay. Hey guys, thank you for watching this video. Hey guys, thank you for watching this video. And if you like this video, don't forget to press the like button, share, and mag-comment na rin kayo. Okay, don't forget to follow and subscribe. Bye! Isa pa. Na-post. And huwag ka magpo-post. Don't forget, ikaw na magad. Idiretso mo na. Ready? 1, 2, 3, go. Hey guys, thank you for watching this video. If you like this video, don't forget to press the like button, comment, and share this video. Don't forget to subscribe. Don't forget to follow and subscribe. Okay. Ito. Ikaw na lang, don't forget to follow and subscribe. Okay. Ikakat ko yun. Don't forget to follow and subscribe. Don't forget to follow and subscribe. Bye! Bye! Ako, sakit. Uy! Hey guys.